Lumabas ang babae kasama ang fiancé para makipag-date ng 1 oras. Pero pag-uwi ay dinala ito ng ina sa ospital para magpa-inspeksyon. Hindi maintindihan ni Milan ang ibig sabihin ng ina. Hanggang sa dumating sila sa itaas at pumasok sa ospital. Pumasok na naman sa isip ang mga alaala. 15 taon na nakararaan, noong siya ay nag-aaral pa. Binigyan siya ng isang pelikula ng kanyang kaklase at inilagay sa kanyang bag. Pero natuklasan ito ng kanyang ina. Hindi naman nakinig sa paliwanag ang kanyang ina. Pinilit itong dinala sa ospital. Parang kagaya lang ito noong 15 taon na nakararaan. Ininspeksyon si Milan. Ang mas nakakagulat pa ay, ito pa rin ang doktor kagaya noong 15 taon na nakararaan. Para sa doktor kailangan respetuhin ng ina si Milan. Ito ang pinaka-basic na pagtitiwala, pero para sa ina ay maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1 oras. Hindi maaaring may mangyari. Tinignan ni Milan ang sarili sa salamin. Na maalam sa sarili niya 15 taon na nakararaan. Ngayon ay gusto na niyang matapos ang kasal, para maalis na niya ang kontrol ng ina. Para makaalis na siya sa bahay na sakit lang ang ibinigay. Pareho lang din ang sagot ng doktor noon at ngayon. Doktor, may problema ba? May kailangan ba akong malaman? Huwag mong alalahanin ang anak mo. Lahat naman ng gusto mo ay sinusunod niya. Kailangan mong piliin na maniwala sa sariling anak. Normal lang ba ang lahat? Baka may kakaiba na sa katawan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka binaygo ng iyong anak. Kakalabas pa lang nila ng ina sa ospital. Sinalubong naman sila ng mga medya sa pintuan. Dahil dinala ng ina si Milan sa ospital para magpatingin. Nakuha rin nito ang interes ng lahat. Lahat ng medya ay nagtatanong kay Milan kung buntis ba ito. Naayos naman ni Milan ang dagok na ito, pero ang hindi niya alam. Sa mga oras na iyon ay kasama ni Seth si Ailey sa taas ng bundok. Nagalit ito nang malaman na pumunta si Milan sa kanilang apartment. Ito ang lugar nilang dalawa, bakit kailangan magdala ng ibang tao? Paano niya rin ipapaliwanag kay Milan ang lahat na nakita nito? Para maayos ang gusot na ito, pinapabili ni Ailey si Seth ng isa pang unit na kapareho nito. Pagkatapos ay kailangan niyang hanapin si Milan para magpaliwanag. Ang mga gamit sa banyo at sa kwarto ay iniwan lamang ng dating nakatira dito. Kailangan niyang ipakita na malinis siya. Hindi nila alam na lahat ng kilos nila ay nakita ng medya at palihim na kinuna ng litrato. Ang kahihiyan ng ina ay ang hindi paniniwala. Bigla na lamang naiyak si Milan. Hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Ang mga luha na kinimkim ay nailabas na sa sandaling iyon. Sa oras na iyon ay nagpadala ng text si Seth kay Milan. Sinabihan siya na magsalit ng kanyang iniisip. Gusto sana niyang pumunta siya sa kapehan para makipagkita dito. Nang makita naman ito ni Milan ay natuwa siya. Gamit ang 2 kamay ay pinahiran niya ang mukhang basa ng luha. Huminga ng malalalim para ayusin ang sarili. Nang dumating si Milan sa kapehan ng kanilang pagkikita, kaagad namang nagsabi si Seth. Nagpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang apartment. Sinunod niya ang utos ni Ailey. Binigyan niya si Milan ng kwentas. Pagkatapos ay tinulungan niya itong suotin. Nang mahagip ng kamay ni Seth ang leeg ni Milan. Hindi napigilan ni Milan na maalala ang kanyang panaginip. Totoo pala ang lahat. Ang prinsipe niya ay nasa harapan na niya. Lahat ng ito ay parang nagpahilo kay Milan. Para kay Seth si Milan ay isang klaseng gulay. Ang babaeng katulad niya natatangga-tangahan. Hindi na kailangan ng malaking pagsisikap, pero hindi niya alam na ang mga mas-asama niyang ginagawa ay natuklasan na. Binigay pa ito sa kanyang ama. Nakatingin ang ama sa hawak na mga larawan. Pagkatapos ay iniisip niya ang walang kwentang anak. Sa sobrang galit ng ama ay itatakwil na siya. Nang umuwi si Seth doon pa lang niya nalaman ang unos. Kinuha ng ama ang mga larawan. Pagkatapos ay galit na hinampas ito sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabing ginawa pa niyang tanga ang kanyang buong pamilya. Sa kritikal na oras na iyon, pinalabas ng ama ang petaka ni Seth. Gusto niyang putulin ang marangyang pamumuhay nito. Kaya sa harap ni Seth ay pinutol niya ang lahat ng mga card. Sa sobrang galit ng ama ay sinabi niyang hindi ka bagay maging lalaki. Para parusahan ang anak, sinabihan niya ang maliit na tao na ikulong sa kwarto si Seth. Walang tao ang pwedeng magpalabas sa kanya nang walang permiso mula sa ama. Naunang naisip ni Seth si Ailey. Humihingi siya ng tulong kay Ailey, pero ayaw naman ni Ailey. Sinabihan niya si Seth na huwag mag-alala. Darating din naman ang araw na kakalma ang kanyang ama. Naguluhan tuloy si Seth, pero wala siyang magawa kundi ang manatili sa kwarto. Parang noong bata pa siya.
Kapag nagkakamali ito ay ikukulong siya ng ama. Ito ang kanyang anino. Dahil nakipagkita si Milan kay Seth nung umaga, nagpatuloy na naman ang kanyang panaginip nung gabi. Pero hindi pa umaabot sa paghahalikan nila ang eksena. Nagising si Milan. Nahuli siya ng kanyang ina. Pinilit siya ng ina na lumabas sa kwarto. Sa kalagitnaan ng gabi ay ipinaligo siya ng malamig na tubig. Nanginginig si Milan sa sobrang bayaan niya na ang anak. Hindi naman makatulog ang ama ni Seth dahil sa mga litrato. Para hindi na patagalan pa, kailangan na nilang maplano ang pagpapakasal ng dalawa. Nung umaga ng kinabukasan, nag-usap ang pamilya ni Seth at ang ina ni Milan. Pinilit itong sumama para pumili ng dami pang kasal. Kahit nahalata sa mukha ng ina na hindi ito sang-ayon, pero dinala niya pa rin si Milan sa sukatan ng damit. Bawat babae ay may pinapangarap na damit pang kasal. Hindi naman naiba dito si Milan. Nang makita niya ang maputing mga damit pang kasal, hindi siya makapaghintay. Medyo konserbatibo ang gusto ng ina. Ayaw niya ng mga damit na may pagkasobra. Sabi ng ina ni Seth na isang beses lang ito masusuot sa buong buhay. Mas mainam kung si Milan ang pipili. Habang suot ang damit na pangkasal ay para siyang isang bulaklak. Sobrang mahinhin. Nang makita ang kaligayahan sa mukha ng anak, hindi naman mailabas ng ina ang saloobin nito. Sobrang ganda ni Milan habang suot ang damit pangkasal. Pero sobrang malungkot naman ang kanyang ina. Nang tumalikod si Milan para magpalit ng damit, nakita ng ina ni Seth at hipag ang mga pulang marka sa kanyang likod. Hindi naman mapalagay si Milan nang makauwi sa bahay. Naisip niya na malapit na siyang maging bride ni Seth. Hindi niya makontrol ang saya ng kanyang puso. Hindi makontrol ni Milan ang kanyang damdamin. Tinawagan niya ang kanyang prinsipe. Hindi niya alam na sa oras na iyon ay nasa madilim na kwarto si Seth. Habang kausap si Milan na sobrang saya. Hindi naman kayang maging masaya ng puso ni Seth. Nirason niya lang na may ginagawa pa sa trabaho kay binaba ang telepono. Mahigpit na hinawakan ni Milan ang bulaklak sa kamay. Hindi na siya makapihintay na maging asawa ni Seth. At inaabangan na ang buhay nilang dalawa matapos ikasal. Mula sa kapehan nilang dalawa, hanggang sa nag-propose siya, lahat ng ito ay perpekto sa alaala ni Milan. Pero parang sinampal naman siya ng katotohanan. Nang sumunod na araw ay naghanda na si Milan umalis para pumunta sa trabaho. May isang lalaki ang nagbigay sa kanya ng dyaryo. May balita ito tungkol kay Seth at Ailey. Natigilan si Milan. Binasa ni Milan ang nilalaman ng dyaryo. Hindi niya matanggap ang pagsisinungaling nito. Nang makita naman ng ina ang balita ay nagalit ito. Sinisisi niya ang anak dahil ito ang nagdala ng kahihiyan. Ginawa silang katawa-tawa ng mga tao. Inutusan niya si Milan na alisin na ang singsing. At ganito na lang na nawasak ang kasalang ito. Pinanggako niya na proprotektahan niya ang pangalan ng pamilya. Tinitignan ang anak na umiiyak. Unang beses na pinahiran ng ina ang mga luha sa mukha. Dahil siya ay inapo ng kanilang pamilya. Hindi dapat ito umiiyak dahil sa walang kwentang lalaki. Nagkagulo naman sa bahay ni Seth. Sinikap ng hipag na mapigilan ito. Pero mayroon pa ring ibang tao ang nagpalabas. Bumalik sa Milan sa kwarto na umiiyak. Mula sa pananabik hanggang sa pagkabigo, ilang oras pa nga lang ang lumilipas. Nagpulong naman ang pamilya ni Seth. Nag-usap sila kung paano nila aayusin ito. Ang pinaka-importante ay paano nila haharapin ang pamilya nila Milan. Nagsalita naman ang pinakamatandang anak na dahil sa pag-ibig kaya ito nangyari. Bakit hindi na lang ito laruin? Imbitahan ng ama si Ailey para maghapunan. Sasamahan siya ng pamilya sa kanyang pag-aarte. Sasabihing si Ailey ay anak ng matagal na nilang kaibigan, para mawala ang pag-aagam-agam ng pamiluya ni Milan. Nakakainis naman si Ailey. Nasiyahan siya sa ganito kaya bakit hindi siya pupunta. Natakot naman ang hipag ni Seth na baka tumanggi ang pamilya ni Milan.
Nagpasya siya na kukuha siya ng pambungad mula kay Milan. Minsan kahit gaano pa katama ang abacus, nagkakakamali pa din. Natatakot ang ama ni Milan dahil sa istorbo ng mundo. Pinatay niya ang telepono ng anak. Sinabihan niya ang matalik na kaibigan na samahan ito sa dagat. Alam ng ama ni Milan. Ang pinakakawawa sa nangyaring ito ay ang anak. Para kay Milan ay ang ama niya ang tagaligtas niya. Pero hindi niya alam na papasok pa lang siya sa sobrang lalim. Sa huli walang magawa kundi lumabas na lang ang ina ni Seth. Para sa dignidad ng pamilya, tinawagan ng ina ang bahay nila Milan. Inimbitahan sila na dumalo sa salo-salo para sa kanyang kaarawan. Maitim naman ang mukha ng ina ni Milan. Hindi siya sumang-ayon pero hindi rin tumanggi. Sinabi niya na pag-uusapan muna nila ng pamilya. Pagkatapos niyang binaba ang telepono, sinabi ng ina sa ama ni Milan, kailangan niyang dumalo sa salo-salo, at sinabihan pa si Milan na suotin ang singsing. Dahil gusto niyang maibalik ang reputasyon ng anak. Nang gabing iyon ay pumunta na sila. Nandoon din si Ailey. Dinala niya pa ang anak sa bahay ni Seth. Nag-iingat naman sila. Mahirap makisama sa ina ni Milan. Kahit anong mangyari ay dapat walang lalabas na pagkakamali. Depende sa gabing ito kung makakabingwit ba ng malaking isda. Dumating na ang pamilya ni Milan. Si Ailey naman ang samalubong sa kanila. Mainit ang pagtanggap niya sa kanila. Hindi naman naisipan ng pamilya ni Milan na dito pa nila makikita ang babaeng ito.